Hello, hello, hello! Doc Bryce here. Sa gabing ito, sasagutin natin ang mga katanungan ng nakakarami. Gagaling ba ang mga may diabetes sa low-carb lifestyle na ito? Okay, paki-share itong video na ito, lalo na sa mga kakilala ninyong may diabetes, pre-diabetes, or has a family, clan na puro diabetes. Okay? Kaya pwede rin kayong mag-comment, kung ilang taon na kayong diabetic o kung may kakilala kayong mga diabetic. So, please share this live, So, ano nga ba ang diabetes? Okay? So, hindi lang ito mataas ang asukal sa ating dugo. Okay? Itong problem na to, kung titingnan natin ano ang root problem, it's insulin resistance. Okay. Pag sobra-sobra na, alam mo, ang carbohydrates natin ngayon na kinoconsume, nagiging more than 300 grams per day, 500 grams per day. Siyempre, pagka mga unli carbs na yan, nakakasama din. So, bakit? Pag palaging mataas or madami kayong nakakain ng mga sugar, mga high carbs, tumataas ang insulin natin. Our pancreas will produce insulin. Okay? Pero over time, hindi na kumakapit ang insulin. So, nagkakaroon ng insulin resistance, kaya hindi napapababa ang sugar. So, pansinin ninyo, pa-consult kayo, may laboratory kayo, uy, ang taas ng sugar. Or, katulad ng mga binabanggit ko, pag may gatherings kayo, ilabas ang glucometer, pang-check ng sugar, lahat kayo mag-check ng sugar. Siguro isa sa inyo dyan ay napakataas, 200, 300, ang lumalabas sa sugar nila. Pag ganyan, pagka more than 200, mukhang diabetic na tayo. So, you need to consult a physician para ma-address natin yung mataas na sugar. Kung ako po magiging doktor ninyo, alam nyo ang sasabihin ko sa inyo. Kung first time ninyong makakita ng mataas na sugar, tatanungin ko lang kayo, gusto nyo ba ng gamot? Siyempre, sasagot nyo, ayaw. Okay, you just need to change your lifestyle. Huwag i-cut natin itong mga sugary food, sugar drinks. Focus muna tayo sa lutong bahay. And siyempre, yung mga tinapay, pansit, rice, ika-cut na natin. Okay? Well, mache-check naman ninyo ang sugar niyo. After 3 months, doon natin makikita kung magno-norm. Marami na akong experience ganyan, After 3 months of no medication, from 200 down to normal. At natutuwa siya because hindi na niya kailangan uminom ng medication. Diba? So, kayang-kaya natin lower this sugar without taking medication. So, bakit natin ako dyan sa mataas na sugar? Takot nga ako dyan pag mataas ang sugar nyo . Bakit? Because ang daming complication. Huwag na nating hintayin na magkaroon ng complication. Mabulag kayo, ma-stroke kayo, heart attack, CKD, amputation, ingat kayo masugatan pagka-diabetic kayo, ha? Ang bilis, nangingitim agad ng mga paa ninyo na pwedeng maputulan. Okay? So, yung iba naman, yung mga neuropathy. Kaya, mata, puso, mga nerves, yan ang dinadamage ng uncontrolled sugar. Okay? Yan. So, kadalasan, the traditional way of treating a diabetic person is talagang medication. Traditional na yun. But when I learned this lifestyle, this low-carb lifestyle,
Hindi ko na ginagawa yon. Lifestyle change. Eat nutrient-dense food. Eat real food. Sabi ko nga sa mga pasyente ko, focus po kayo dito sa safe food list. Kahit ilang beses kayo magutom, kain lang kayo dito. Huwag kayong kakain dito sa caution food list. Eventually, masasanay po kayo at makikita nyo changes. Aba, magmo-monitor kayo ng sugar ninyo. Makikita nyo, uy, ang ganda. Ay, ang ganda. Tama si Doc. Marami po nagme-message sa akin, Doc, grabe ang low carb. Nung ginawa ko siya, gumanda ang aking pakiramdam, gumanda ang aking sugar. Kaya ngayon, nagpapakonsulta ako. Bakit? Gusto ko pa lalong matutunan ang low carb. Nakaka-proud na imagine mo, he took charge of his health. Kayo dapat ang mag-take charge ng inyong health. Okay? Alam nyo po ang gagawin. Makinig lang po kayo sa mga videos ko regarding diabetes. Magkakaroon na kayo ng idea. Pero, ingat din po kayo. Because, ang approach natin sa low carb, bababa natin nga yung sugar, yung carbohydrates. So, ano nangyayari? Bumababa din ang insulin demand ng katawan. So, unting-unting bumabalik ang sensitivity ng insulin sa ating katawan. And then, bumababa na ang sugar ninyo. Dun sa mga nagtitake ng medication, mapapansin nyo talaga yan. Mas lalong bumababa. Kaya, balik ulit kayo sa doktor ninyo, baka babaguhin na niya ang gamot. Babawasan or tatanggalin. Kaya, isa pang advantage of doing the low carb, natutunaw din ang mga taba sa ating mga katawan. Yung visceral fats, bakit? Kasi pag mataas ang insulin ninyo, fat storage po yan. You will store fats. Pero pag mababa ang insulin, you will burn fats. Kaya mga visceral fats nyo, gone. No need for, mga synthetic na medication para lang matunaw ang taba. No need. You just do proper low-carb lifestyle. Okay? Ano nakikita natin sa mga pasyente? Gumaganda ngayon ang sugar level nila. Bumababa ang A1C, HbA1c in 3 months. Tapos, gumaganda din yung appearance. So, naglo-lose ng weight. Kaya, natitigil ang insulin, ang maintenance medication. Natitigil natin. So, marami na po akong mga experience, evidence. Eto, may evidence na low-carb diets, show significant reduction in A1C. Ito ang HbA1c is the reflection of your sugar 3 months ago. Okay? Ang mahalaga dyan is yung FBS and A1C. Yan ang confirmatory. Okay? Paano mo malalaman kung diabetic kayo? If your FBS is 125 milligrams per deciliter plus A1C of 6.5% and above, diabetic na po tayo. So, you need to take charge of your health, mag-low-carb lifestyle, and then see what will happen. Try natin. Kung sa tingin ninyo, dekada na kayong may diabetes, dekada na kayong umiinom ng gamot sa inyong sugar, taon na nag-i-insulin, hindi po kayo nag-i-improve. Nag-i-improve po kayo pag ang insulin nyo nababawasan or natatanggal, ang oral medication nababawasan or natatanggal. Doon nyo malalaman kung nag-i-improve kayo. At kung hindi kayo nag-i-improve, kailangan nyo nang bagu-baguhin ang inyong lifestyle. Iwas-iwas muna sa mga pagkaing matatamis, pagkaing mga ultra-processed, halos marami dyan, nasa labas lang yung mga pagkain na yan. Kaya mag-focus kayo sa lutong bahay, home-cooked meal, luto ng ating mga lola, luto ng ating mga nanay or tatay. Kaya, bon appetit sa loob ng bahay. Okay? So, kanya-kanyang katawan,
kanya-kanya din ang recovery sa diabetes. Kung saglit lang kayong nalaman na diabetic, mas madali, mas mabilis ang pag-normal ng sugar nyo. Pero kung dekada na, tagal-tagal na kayong may diabetes, medyo matagal-tagal. It will not take a month, pwede, or more than a month, 6 months, yung iba, 3 months, hindi lang weeks. Kailangan be patient and you will see the benefits of a low-carb lifestyle. So, kaya nga, ang importansya dito, lalong-lalo na kung nag-i-insulin kayo, you need to be guided. Merong doktor po na nag-guide sa inyo tungo sa paglo-low carb ninyo. Baka kasi magkaroon kayo ng symptoms of hypoglycemia, kabahan kayo, magpanic, punta kayo sa ER. So, better to be monitored. Kailangan ninyo merong baseline laboratory result. Marami ako ngayong pasyente. Nag-low carb, pero after a month, saka lang sila nag-laboratory. Yung pala, meron pa silang underlying problem. So, i-address natin yan. Before starting a lifestyle change, kailangan po natin ng mga baseline lab results. So, magpakonsulta pa rin. So, kung may insulin, ingatan natin na magkaroon ng hypoglycemia. So, yung sugar nyo biglang babagsak, katulad ng pag-inom pa rin ng mga gamot, pwedeng lalong bumagsak. So, ingat po tayo. And, you need to be monitored. So, ang doktor lang po ang pwedeng magbawas ng inyong mga gamot. So, kung meron kayong pwedeng mag-enroll sa program, no? Mas mahalaga yan, may benepisyo yan. Bakit? Imagine mo, daily na monitor kayo ng doktor. So, you need to be monitored, guided. Siya, ang doktor ang magbabawas ng medication and will monitor talaga kung ano yung nararamdaman nyo, mga symptoms. Okay? Siya magbibigay ng mga first aid or siya mag-a-address ng mga discomfort ninyo. Kadalasan kasi pagka first time, no, nag-low carb agad, ang dami katakot-takot na mga simptomas ang mararamdaman. Kaya natatakot sila, kumain lang sila ng isang tinapay, nawala yung mga simptomas. So, balik ulit sila sa high carbs. So, kung gusto nyong mag-improve ang inyong health, if you are diabetic, dire-diretsuin natin. I-address lang natin ng tama yung mga symptoms na yan. Kaya, kung sino mga dyan, mga diabetic, nag-i-insulin, taas ang kamay or say yes, gagaling ako. Okay? So, lahat ng mga question nyo, mamaya sasagutin natin. So, ang tanong ngayon, gagaling nga ba sa type 2 diabetes ang paglo-low carb lifestyle? Ang sagot, oo naman. Sa clinical practice ko, no, ang dami ng mga diabetic, walang iba-ibang edad to. May senior, may elderly, natanggalan natin ng insulin, natanggalan natin ng medication, nag-improve ang kanilang pangangatawan, yung mga obese, naging normal ang weight, yung appearance nila, yung iba naman underweight, nag-gain din ng weight, tinuruan natin how to do it. So maganda talaga, magpakonsulta kayo, then i-address natin ang mga root cause niyan. So, ang iisipin natin, pagkain ang ating medisina. Food is our medicine. So, kung yan ang ating thinking, magiging healthy po kayo. Ibig sabihin, kukunin natin ang mga sustansya sa tamang pagkain, iwasan natin ang mga pagkain na nagpapatas ng ating mga asukal. Be mindful na kailangan natin to be mag-improve. So, pagbabago. Kung gusto nyo magbago, mag-adapt, do the right thing
low carb lifestyle. So you can adapt and also will evolve. So please message your question at sa natin kaya natin masagot, no? At paalala lang po, ito ay additional knowledge, hindi po ito diagnosis sa inyong sakit. Ito ay karagdagang kaalaman lang regarding sa inyong health condition. If meron po kayong health condition, magpakonsulta sa inyong trusted doctor, or kung ang lifestyle ninyo, eto, low carb, syempre dun sa doctor na nag-advocate ng low carb lifestyle para nagtutugma ang inyong isip. Okay? Alright, so kamusta na kaya kayo lahat? Maulan pa rin, no? So kahit maulan, kailangang bumangon. Yung iba, tinatamad mag-exercise, walking lang, okay na yan. Huwag kayong mag-alala. Alright? Hello, hello, hello. Aba. Sabi ni Miss Ivory, Low Carb Diaries, keep shining the light on Low Carb Doc. We're with you. We appreciate your dedication and time in doing this Q&A, Doc. Yes, hopefully makatulong tayo sa mga nakakarami. Konting knowledge lang how to be healthy, how to control your sugar, or mapababa natin ang sugar para yung mga doctor ninyo, pwede makita nila, uy, ang baba na ng A1C mo at saka ng FBS. Bawasan natin yung gamot. Okay? Yan sana ang maririnig natin sa mga doktor natin. Okay? Okay. Normal po ba nangangati, mangati, nakakain ng sabaw na may asukal? Ito po kaya yata po ako nangangati 8 months na po, no rice. Nako. Tingnan po ninyo yung mga pagkain. Kasi kung hindi kayo nagluto niyan, alam niyo yung ingredients niyan. So kung binili niyo to sa labas, so maraming mga ingredients yan na can cause some allergic reaction. So number 1 na cause ng allergic reaction is mga ultra-processed foods. Tingnan ninyo. Tanggalin ninyo at makikita niyo improvement. Okay? Ayan. Naku po, 18 units. Alam nyo, mababa pa yan. Meron akong pasyente, 50, 40, and 20. Imagine mo, 3 times a day. 50 sa umaga, 40 sa tanghali, 20 sa gabi. Ngayon, ang kanyang insulin is nasa 8/6. Naka-monitor po ako. Ayan, mga asa-asawa natin, mga diabetic, tulungan na natin. Kasi, naintindihan ko ang dilemma ninyo sa mga diabetic. Alam nyo bakit? Addicted to sugar. So, pagka-addicted to sugar, hindi nila alam talagang naghahanap, nagka-crave sila ng puro maasukal.